Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Ating pong pag-usapan ay, alam nyo, patuloy po akong nakakatanggap ng mga comments at mga nagtatanong kung ano itong aking masasabi dito sa mga galawan ni Senator-elect Robin Padilla, na alam naman nating #1 senador sa nakaraang eleksyon. Na-discuss ko na po ito sa nakaraang mga video, pero continuous po yung pagtatanong at dagdagan natin ang paliwanag at kaalaman ang ating mga mamayan at ang lahat ng kinaukulan tungkol sa isyong yan. Okay, itong pag-usapan natin, Senator-elect Robin Padilla. Robin Padilla, #1 senador. Na ngayon po ay napaka-controversial ng mga statement niya. Na marami ng statement na lumabas, may mga interview yata sa kanya na talagang lumulutang at lutang ang isyo ng siya ay nagpapasalamat sa mga Aquino, kay Chris Aquino, at hindi gaano nababanggit si President-elect Bongbong Marcos at ang unity team. Talagang mag-react talaga rito yung mga supporters ng mga Marcos guys, no? Talagang, siyempre, kahit sino naman, di ba, sasama yung loob talaga. Kahit sino mga tagahangan ng unity team guys. Talagang mamasamain nila yon. Pero kung malawak naman yung pangunawa mo, may intindihan mo yung mga sinabi ni Senator Robin Padilla. Diba? Basta tayo guys, wala tayong kinakampihan dito, nagbibigay lang tayo ng komento at reaction. Kaya hindi rin natin masisi. Negatibo na ang reaksyon, comment ng Marcos supporters. Ako ilang beses ko nabasa yung post niya ngayon Kumbaga, about naman sa pagkakaibigan. Ang hirap kasi kung pag may kinampihan ka rito, dapat lawakan mo lang yung pang-unawa mo talaga. Diba? Ang mali lang talaga rito. Hindi niya pinasalamatan ng ating mahal na Pangulo. Yun na nakikita ko. Marcos loyalists at Marcos followers dito sa nangyayaring ito. Kasi si Robin Padilla, member po ng unity team under noon Bongbong Marcos, Sara Duterte at mga senatorial candidate. Although siya ay kandidato ng PDP laban under ni President Duterte. Okay? Malinaw naman yon. Tapos inadapt siya ng unity team sa magitan po ni Mayor Sara, now Vice President-elect Sara Duterte Carpio, noong panahon ng kampanya. Okay na ho sana dahil #1 siya, bagitong senador, bago sa politika, naging #1. Pero dun ho sa kanyang pagpapasalamat at pagbibigay ng statement sa media at social media, na ang kanyang tinutukoy ay Chris Aquino at mga Aquino ang talagang nakatulong daw sa kanya. Doon hindi nagustuhan ng mga Marcos supporters. Talagang mahagalit doon sa post niya yun. Diba? Parang lumalabas kasi rito na hindi siya tinulungan ng unity team ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Although lagi naman siyang kasama, diba? Sa lahat ng parade nila noon, nung panahon ng election. Bakit parang niya nasabi na hindi siya in-endorse? Kung hindi siya in-endorse noon, dapat hindi siya parte ng unity team. Di ba? Alam naman natin na yung Aquino at Marcos hindi pa ho nagkakasundo yan. May malalim pa rin pong ugat yan. Okay? Alam naman natin kung ano mga dahilan yan. Pero ito hong pagpapasalamat ay ito ho sumablay sa tingin ko. Pasintabi na Senator Padilla, diyan ka medyo sumablay dahil na-single it out mo yung pangalan ng mga Aquino na ayaw naman tanggapin ng mga Marcos supporters dahil ang sinasabi nila sa mga comments dito sa channel na ito, kaya binoto kanila dahil kasama ka ni Bongbong Marcos. Ibinoto kanila dahil... Yun kasi yung totoo doon guys, totoo lang. Kahit balibalik ta rin natin. Ibinoto natin siya dahil parte siya ng unity team. Yun din yung sa akin. Binoto ko siya dahil alam kong parte siya ng unity team, di ba? Pero kung naging kon siya, hindi siya naging part ng unity team, hindi natin alam baka hindi siya mag #1 or hindi siya makalusot, di ba? Member ka ng unity team. Hindi nila alam na ikaw pala ay humingi ng tulong at tinutulungan ka ng mga Aquino at ni Chris Aquino. Kung alam ng mga Marcos supporters at Marcos loyalists
na ikaw ay lumapit sa mga Aquino at tumingin ka ng tulong sa mga Aquino or tinulungan ka ng mga Aquino, baka hindi ka nag-number one. O baka nawala yung suporta ng mga Marcos supporters, loyalists, lalo tigit. Dahil hindi sila papayag ng gano'n. Ngayon lang nalaman, tapos ng eleksyon, dahil inamin na ni Senador Padilla on public na ang mga Aquino ay tumulong sa kanya. So, hindi ko alam kung paano gamutin, paano resolbahin ito ni Senador Padilla itong isong ito. Naglamat yun, ano? Naglamat yun sa mga tao, guys. Kaya hindi natin alam kung sa susunod na eleksyon kung ano mangyayari sa kanya, no? Kung magiging part pa siya ng unit team or et cetera, o hindi natin alam kung makakalusot pa kaya siya o hindi na. Ang aking sinasabi rito, hindi naman tayo sa nakikialam, pero siyempre, kahit na pribadong buhay yan, pero politika yan, ang mga pinag-umpisahan, palagay ko liwanaging mabuti. Sana maglabas ulit ng malinaw na statement si Robin Padilla at aminin niya na talaga namang nakatulong sa kanya si President-elect Bongbong Marcos. Katunayan, may mga rally na inendorso ni BBM, President Marcos, si Padilla, na sinasabing ito yung kakatawan sa mga kapatid nating Muslim. Yan ang sinabi ni BBM nung panahon ng kampanya, na si Robin Padilla ay kasama nila dahil kakatawan sa mga Muslim. Kaya niya inendorso. Baka nakalimutan nyo ni Senador Padilla. So, dahil nga hubag ito, kaya po siguro hindi na liwanagan ito. At marami hong nadismaya kasi. Maraming nadismaya na mga followers ng Duterte administration, followers, supporters ng incoming Marcos administration dito sa mga statement na ito. Okay? So, siguro kung talagang gusto ni Padilla, Senador Padilla, na magpaliwanag at magpasalamat, tukuyin na niya lahat ang mga nakatulong sa kanya. Kasi pag ikaw ay nagbanggit ng ilang pangalan at hindi mo nabanggit yung pinakaulo, ang Pangulo, na siyang nagdadala at magdadala ng susunod na administration, magdududa talaga ang mga followers. So, hindi ko alam. Hindi ako advisor niya, wala akong kaugnayan kay Padilla. Tayo po ay broadcast journalist at vlogger na nagpapaliwanag dito. Hindi ko hinuhusgahan si Senator Padilla. Maaaring napabilis lang ng mga statement o maaaring sinasadya or hindi sinasadya. Kaya nga ang aking challenge, dapat ilabas niya ang buong katotohanan at aminin niya in public na kanyang pasalamatan din si Pangulong President Marcos dahil talagang siya ang nagdala ng unity team at saka si Vice President Sara Duterte. Although nagpasalamat siya sa kanyang mga binanggit, Yung tandem kasi ng unit team, guys, so ito lang napaka-solid at napakaganda, napakalakas. Marcos Duterte, di ba? Ang lakas ng tandem na yan, kaya hanggat maaari sana wag na wag mabubuwag yan. Sa susunod na eleksyon, dapat sana sila pa rin, ano, para hindi mabahiran ng kung ano-ano yung mga magiging presidente natin. doon si Pangulong Duterte, Senador Bongo, Mayor at ngayon ni Vice President Sara Duterte at PDP laban niya na nabanggit niya. At saka yung Kingdom of Jesus Christ, nabanggit niya ron. At iba pang relihiyon at iba pang mga nabanggit niya. Marcos loyalist ang kanyang pagkakabanggit. Pero ang gusto ng Marcos supporters, Marcos loyalist, ay yung pasalamatan niya at sabihin niya in public na si BBM, President Bongbong Marcos, ang nag-endorse sa kanya at nakatulong sa kanya. Yun ang gusto ng malaman ng mga supporters. Kung hindi, ayun, magkakaroon ho talaga ng mga matitinding speculation, matindi ho talagang hinala na ang sinasabi nga nila walang utang na loob daw si Senator Padilla. Wow, ang bigat nun. Sakit mo. Para ngayon pala, nakakasingilan na, hindi pa nga nakakaupo. Pag sinabi ng mga Marcos supporters na wala kang utang na loob si Senator Padilla, mabigat yun. So, huwag mo nang palalain ang advice ko. Sagutin mo ito, mapaliwanag mong mabuti. Kung ikaw may napabilis sa maunang statement, pwede namang habulin yan. Pero kung hindi mo babaguhin ang iyong mga naunang statement, mabubuo sa kaisipan at isipan ng mga Marcos supporters na ikaw ay nawalan ng utang na loob sa kay President-elect. Ganon kasi yung kalabasan nun, guys, to lang yung hindi niya pasalamatan ng ating mahal na Pangulo. Yun talaga yung totally na nun, pagkakatingin ng mga tao, lalo na yung mga nagmamahal sa Marcos, yung mga loyalist ng Marcos, guys. Yun ang magiging tingin sa kanya, walang utang na loob. Pero para sa akin, guys, kailangan din natin lawakan yung pag-iisip natin pagdating sa mga ganyan. Baka nabigla lang siya ganun. Kaya sinabi dito kanina, di ba? Dahil bagito pa lang daw siya pagdating sa ganitong klaseng larangan. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So, mabigat yun. Okay? So, akin naman yung monitor ito. Kayo po na mga Marcos supporters and followers ng channel na ito, inaanyahan ko po kayo na mag-comment at mag-react sa isong ito. Pakishare na rin po ninyo itong mga video ito para makarating sa kinaukulan ang naturang usapin. Showbiz, politics, nagkasama, pero ang mga statement ay nakakaiba, so kailangan maliwanagan ito.
At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.